Magandang araw bayan, narito ang pinakabagong balita. Sa ating ulo ng balita ngayon, tila may malaking iskandalo na kinakaharap ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Cotton Jr. May mga ulat na nagpapakita ng umano'y pagpapatahimik sa mga general na nagbunyag ng di umano'y mga anomalya at katiwalian sa pamahalaan. Mapag-ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ilang mga general mula sa Armed Forces of the Philippines ang nagbunyag ng umano'y mga kalokohan sa loob ng administrasyon ni PBBM. Dahil dito, inulat na sila ay pinatumba at tinanggal sa kanilang posisyon. Ang mga ulat na ito ay nagdulot ng malaking ingay at diskusyon sa publiko at marami ang nananawagan ng patas at masusing imbestigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang at wala pang opisyal na pahayag mula kay Pangulong Cotton Jr. tungkol sa isyung ito. Sa kabila ng mga paratang, patuloy ang pamahalaan sa pagtutok sa kanilang mga programa at proyekto para sa bayan. Abangan ang mga susunod na kaganapan sa istoryang ito dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang himpilan ng balita. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga saliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yan wala na naman tayo ibang topic kundi ang bangag na administrasyon. So, tinatarget na naman si General Macanas ng mga walang hiyang ito. Tingnan natin si General Macanas dito. General's Viewpoint. Paki-subscribe nyo na si General kung hindi nyo pa nasa subscribe. Ayan po ang kanyang channel. Please subscribe. Kailangan natin ng Power Ranger. Kailangan ng mga tulong ninyo dahil unti-unti or gusto-gusto tayong pabagsakin lahat. At kasama na nga si General Macanas na naglingkod sa bayan, nagserbisyo sa ating lahat ng mga Pilipino, and now gusto nilang ligwakin, gorgorin, o for whatever. Ibabalik ko lang po sa inyo, remember, sa General Macanas ay kinasuhan at ginipit yan ni Ana Corda, na kung saan ongoing pa rin yung case na yan. So anyway, isa yan sa mga palatandaan na ang nanggigipit sa atin ay mga putang inang mga nasa gobyerno. Yan ang katotohanan dahil mismo ako, ikaw, General Macanas, kayong lahat ay witness na buhay dito sa panggigipit ng gobyernong ito. Imagine nyo, Chief PNP, dating Chief PNP, Acorda Napicon, okay? At nag-file ng case at gamit ang pondo ng bayan. Kung sumweldo man siya, gamit yung pang-file niya ng case, pera pa rin ng bayan yan. Kaya mga yawa na yan, dapat nyo nang kalusin. Dapat nyo nang wakasan. Utang na loob mga kababayan. Huwag nyo nang patagalin yang si Vangag. So ngayon, nag-vlog si General Macanas, General's Viewpoint, ng patungkol dito sa mga AFP nga daw, mga matataas na opisyal, ay nag-walk out. Ngayon, mga kababayan, alright, nag-walk out. So, nag-viral, nag-trending. So, like 100,000 viewers ang kanyang view, ang kanyang reach. Ngayon, nataranta itong mga bangag na ito. At nag-press release na ito daw ay hindi makatotohanan, pero originally, hindi naman po si General Macanas ang nag-umpisa ng balitang ito. Narinig lamang niya, actually hindi niya narinig, may tumawag sa kanya, nakapwa niya general, na tinanong siya, na Bok, may narinig ka bang balita na tungkol dito sa nag-walk out ng mga AFP? Alright? So actually comment ako dito sa Presidential Communications sa kanilang pagdininay. Pero teka muna, umpisahan muna natin kung saan ba nag-ugat ito dahil pinag-uusapan ng lahat. Alright? Pinag-uusapan ng mga palangga. O, tignan natin ano. Okay, ito. Okay, ito ang sabi. O, ito. Ito yung blog ni General. Mga kababayan, walang pinangalanan si General Macanas kung sino mga jutang kung sinong jutang ginimis na highest official na kung saan ang nagpa-command conference dito sa Camp Aguinaldo. Ito ang exact statement ni General Macanas.
Ang sabi niya, nakatanggap daw siya ng message sa kaibigan niyang retired general. Okay, PMA graduate. Ang sabi niya, Bok, narinig mo na ba ang AFP generals na nag-walk out sa isang command conference kasama ang isang top government official? Okay, so noong July 4 daw nangyari yon sa General Headquarters sa Camp Aguinaldo. So ayon kay General, opinion niya yon, feelings na yon, at walang pwedeng magnakaw ng opinion niya at ng kanyang pakiramdam. Okay, ang sabi ni General, medyo daw na-shock siya. Sabi niya hindi daw niya alam ano ba yun, anong ganyan, parang ano ba ang nangyari. So, ngayon, sabi niya dito, sinagot wala akong balita, sabi ni General. Ito, sabi niya, tignan mo sa DZRH. Yan ang sabi ni General. Puring-puri pa nga si General dito kay DZRH. So, pinakinggan ko yung report ni Deo Macalma doon sa programa niya na sinasabi niya na, yun na nga, may mga military officers na matataas na nag-walk out doon sa command conference na ito. Okay? So yun sinasabi doon na naging parang may courage, integrity, loyalty, mga ganon, at naging matapang itong mga matataas na opisyal na ito para manindigan at hindi sumunod kung ano man yung pinag-uusapan nila, at ito daw ay tungkol nga sa national security. At ang ayon sa nag-walkout na general, sabi niya, sir, parang permission to leave kasi hindi yata sila nagkasundo ng kung ano man yung mga pinagchichikahan nila doon sa command conference na yon. Kumbaga, hindi nag-a-agree itong di umanong nag-walkout na mga general. Okay? So ngayon, mga kababayan, yun na nga sinabi ni General Macanas. Wala siyang mention. Nag-cite siya ng example during nung siya ay active pa sa service na may mga pangyayaring ganito na I think yung si General Simato daw nung mga panahon na siya ay nasa serbisyo pa siya ay miniting sila, nagkaroon din sila ng mga ganong klaseng pagganap, command conference. At ito daw, ang command conference sa tinatawag, ito ay mag-i-air ng whatever grievances, opinion, suggestion during dun sa command conference na yon. At ito daw ay na-experience niya. So wala namang sinabi si General Johnny Macanas na itong mga nag-walk out na ito ay si ganito, ay si ganyan. Pero mga kababayan, ang tina-target ngayon ng jutang ginimis na gobyernong Bangag ay si General Macanas. Why? Kasi nagpa-interview yung spokesperson ng AFP na sinasabi niya ito daw ay fake news, ito daw ay marites, at ang pagtitiwala daw ng taong bayan, ninyo mga kababayan, ang inyo daw mga nationalistic spirit ay naka-align pa rin sa gobyerno o sa AFP. Ito'y kasinungalingan. Kasi kapag chinek ninyo ang mga comments ni Bangag, Presidential Communications, AFP, lahat ng mga nasa gobyerno, majority sukang-suka ang taong bayan. So definitely, itong spokesperson na ito ay, si Francel Padilla, yung nagsalita, ito ay nagsisinungaling. Why? Mga kababayan, ang gusto nilang gawin sa mga vloggers o mga Pilipinong katulad ninyo na nagvo-voice out ay kasuhan. Dahil ito daw misleading fake news. Wala akong makitang misleading o fake news sa statement ni General Macanas. Ineko niya lang sa inyo yung narinig. Tinawagan siya, hey Bok, narinig mo na ba ito na may nag-walkout? Sabi niya, na-shock siya, ay hindi ko alam. O sige, tignan mo, pakinggan mo yung DZRH, sabi ni Deo Macalma. So pinakinggan niya, si Deo Macalma ang nagsabi, ang nakakuha ng scoop na meron daw talagang nag-walk out. Pero bakit, mga kababayan, kaya nga sabi ko, araw-araw, minuminuto ko kayong ginigising. Bakit ang gusto nilang habulin si General Macanas at gusto pa ng mga walang hiya tanggalan ng pensyon? Okay? Ito yung mga sinasuggest ng mga hegemonyo. Okay? Ng mga halangang kaluluwa. So, sinasuggest ng mga halangang kaluluwa ng mga Bangag tanggalan ng pensyon si General Macanas, kasuhan o gurgurin o kung ano man. Tama ba yan? Ang pagbibigay ng opinion ngayon dahil nakarinig ka ng balita sa dyaryo, nagbigay ka ng sentimiento mo, ng hinaing mo, gugurgurin, tatanggalan ng pensyon. Kayong mga AFP, PNP, gusto nyo bang ganyan din ang mangyari sa inyo?
kapwa nyo na nagtanggol sa bayan na General Macanas, yun ang mga suggestion ng mga halangang kaluluwa. Kaya sabi ko mga kababayan, dapat bilangin nyo na ang oras ng bangag na to dahil wala na sa tamang kaisipan ang gobyernong ito. Gusto na kayong gorgorin lahat. Gusto kayong tegehin. The reason why tinitira nila si General Macanas, simple lang. Gusto na tayong sapakan ng ating mga bibig, i-take down ang ating mga YouTube channels. Yan ang target ng jutang Genemis na gobyernong bangag. Wala nang magsasalita sa YouTube para happy sila sa kanilang kajotahan. Yan, mga kababayan, ang gobyerno ninyo ngayon. Ngayon, ito sabi ng AFP na ito, nung spokesperson na ito, ang sabi ng, ang tanong, actually, interview, ang tanong ng reporter, bakit parang, ito yung concept, hindi ganito eksaktong tanong, pero ito yung konteksto ng katanungan. No, bakit yung, yung radio station, may gagawin ba kayo? Parang meron ba kayong aksyon to do something dito sa radio station na unang nagulat? Ang sabi nitong hitad na si spokesperson Padilla, wala daw silang gagawin. Ang tina-target nila is yung nagpakalat daw, na nag-vlog, or yung vlogger si General Macanas, which is viral na ngayon. Kita niyo mga kababayan, bakit si Macanas ang target ng gobyerno, whereas ang nagpasimuno ng balitang ito ay si Deo Macalma. Ulitin natin, ineko lang niya. Bakit si General? Kasi ang target ni Lisa at ni Bangag, kailangan yung malaman, alam nyo na, i-take down ang ating mga social media. Why? Hindi nyo ba nakita? Bumagsak ng 25% ang trust rating ni Bangag. Ibig sabihin, lalong nasusuka ang taong bayan sa Addictus Benedictus Polboronic na bangag na presidente. Yan kaya gusto akong gurgurin. Nagurgur na ang dalawa nating Facebook account. Lahat ng ating social media, ikaw, General, at lahat kayong mga palangga na nagbibigay ng inyong sentimiento, opinion, o nag-expose ng mga katarantaduhan ng gobyernong ito, gusto tayong gurgurin. Yan, hindi nila kayang tanggapin Kasi very effective si Maharlika, very effective si General Macanas, very effective si Third Floor, very effective si Pebbles, very effective si Sas, very effective ang lahat. Si Maui nandiyan dyan. Kaya gusto na tayong gurgurin. Ito po ang gobyerno ninyong bangag na punong-puno ng kadiliman. Question, si DZRH ang nagbalita. Tinawagan lang itong si General Macanas according to sa kanyang vlog. At pinanood niya, nagbigay siya ng opinion na nashock siya na meron nga daw ganoon base doon sa kanyang information na, actually, kung panonoorin niyo, it's only 10-minute vlog. Tinawagan siya. Nakinig kay DZRH. Ineko niya, nag-opinion. Tapos siya ang pupunteryahin. Gusto kayong bawian ng buhay ng gobyernong bangag na to para matahimik tayong lahat, para happy sila sa pagnanakaw nila sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya AFP, PNP, lahat ng mga Pilipino, sabi ko nga, you have to get out from your house, speak up kung ayaw nyong sa susunod, kayo na po ang gugurgurin ni Bangag at ni Lisa Tanas na auxiliary Philippine Coast Guard. Let's talk about that later. Okay? Gusto ko lang tong unahin tong kajotahan nila. Nag-release sila ng statement. Ano ang sabi? Ang sabi ng mga yawa. 22 hours ago. Nag-comment nga ako doon. There is no truth to the recent commentary by Brigadier General Johnny Macanas. Pinasikat pa si General. On radio, sabi niya, General Macanas on a radio blind item. Whether intentional or not, it is not only based on unfounded information. His comments were also misleading and uncharacteristic of any military officer, active or retired. Bakit si General Macanas? Bakit hindi si Deo Macalma? Bakit? Meron pa ba kayong pakinabang kay Deo? I don't know. Well, for sure, na nagsalta si Macalma, I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko naman siya pinapakinggan.
But ganun pa man, bakit si General Macanas, mga kababayan, ang target ng mga bangag na ito? Simple lang. Kasi po siya ay vlogger at marami siyang reach. Okay? Maraming nanonood sa kanya, katulad ninyo, katulad ko. Di ba? May nakikinig sa atin na talagang mga taong sukang-suka na. So kaya si General Macanas ang target nila kasi isa yon, nire-report kaming lahat. Okay? Lahat tayo dito na nagkikriticize, nire-report tayo ang ating mga Facebook. Lalo na yung Facebook, hawak nila yan dyan sa Pilipinas. Hawak ni Bangag yan. Dahil may pinakita ako sa inyo na conversation ng kanilang assistant secretary. Okay? Diyan sa presidential communication, na target nila ang Facebook ko, Facebook ni SAS, papatake down nita. Which is nagwagi sila ngayon. Pero hindi sila nagwagi. Kasi ang ngangabels ko, parang wildfire. Kaya nga gusto akong gurgurin. Kaya nga may patong ang ulo ko kasi gusto nilang gurgurin. Lahat tayo. Lahat na nagsasalita. And do you think papayagan natin to? Hanggang sa huling patak ng hininga ko, kahit ano pa ang mangyari, lalaban ng taong bayan na matigil ang katput ng mga hayop na ito, mga palangga. Now, kutuloy ko, sabi niya, our soldiers, sabi ng presidential communication na mga nagpapakalat ng kasinungalingan, yung presidential communications, yan ang nagbabayad ng troll, nagbabayad ng mga bots. Ilang beses ko ba i-play sa inyo? Nandyan, nakapin sa ating mga Facebook account, ang mga bots na nagko-comment kay Lisa Tanas. At ayon sa ating source dyan, 5 milyon kada buwan ang binabayad ng gobyerno. We're talking about sa page pa lang ni Lisa Tanas. 5 million a month may binabayarang firm para magpakalat ng kasinungalingan na siya ay kasing sexy ni Kardashian pero Frey Butod. See? Balik tayo dito. Sabi ng presidential communication na nuknukan ng mga kasinungalingan, our soldiers are professional and loyal to the chain of command. Julul. Hindi totoo yan. Abangan nyo lang. We will not allow any effort to malign our ranks and discredit our commitment to our mandate by clout chasers and their personal political agenda. Clout chasers, wala na kayong ibang ginagamit na mga word, clout chasers. Kami ang mga Pilipinong nagbibigay ng aming sentimiento na ayaw nyong pakinggan. Tapos sasabihin nyo, clout chasers, anong tawag kay Kuting? Adiktador? Tumador, si Lisa, Bartek, kawatan, kidnapper, lahat. Mabuti na yun. Kesa naman tawagin kang clout kidnapper, no? Anong gusto mo, clout chaser o kidnapper? Doon ka na lang sa clout chaser. Diba? Ngayon, mga palangga. Sabi dito, we call on the public to be critical of these false narratives and report individuals and channels that, tingnan mo, we call on the public to be critical of these false narratives and report individuals and channels that propagate disinformation. See? Inuutusan ng mga yawa na ito na i-report ang ating mga channel. Ano ibig sabihin yan? Sabi ni Belia Snow, people power na. Kasi mga kababayan, ini-echo namin sa inyo ang mga sentimiento ng ating mga officers na mga hindi pa lumalabas ngayon, yung mga nasa gobyerno. Ang panawagan nila, i-report ang mga individual at channel. Nire-report ko sa inyo na si Lisa ay nangidnap ng 2 bata sa Turkey. Na hiniwalay sa kanyang mga anak, ay sa kanyang nanay. Report, eto, nagsalita lang si General, ineko niya lang ang report ng DZRH, nananawagan na ang Presidential Communications, ganito po ka-adiktador ang gobyerno ninyo. Nananawagan na i-report ang Facebook ni, YouTube ni General Macanas. See? Kasi ang YouTube, hirap na hirap sila. Pero kung Facebook lang to, kayang-kaya ni Lisa lunukin yan. Kaya nilang ipa-take down yan. Look at my 2 Facebook account. Ito ba mga kababayan, kailangan nyong lumabas sa mga bahay ninyo, magsalita dahil sobra na ang kababuyan na ginagawa sa inyo. Nananawagan, wala na kayong kalayaan. Kapag nag-opinion ka at hindi na lang nagustuhan, gugurgurin ka. Kakasuhan ka at ididisbar ka. Or magpapabricate ng story. Katulad ng ginawa kay distressed mother na later on, ay nag-withdraw yung mga nagkaso sa kanya,
Pero si Lisa Marcos, mga kababayan, ulitin ko, Lisa Marcos, sinahamon kitang yawa ka, nangidnap ka ng 2 bata sa Turkey. Ginamit mo ang salitang extraction. Kaya nga si General Chofilo, sana sir magsalita ka na dahil ikaw ang witness na buhay na si Lisa Marcos, si Bangag Jr. ay ginamit ang kapangyarihan para mangdukot ng mga kabataan minor de edad sa Turkey. Ano ang malala, mga kababayan? Ang magbigay ng opinyon katulad ni General Macanas dito sa issue na ito o yung pagdingidnap ni Lisa Marcos, ang pagiging addict ni Marcos Jr., ang pagtutolerate o pagiging kasabwat sa smuggling business with Michael Ma, ang pakikipagsabwat sa mga pulburon, ang pagkahuli sa 1.8 tons sa alitagtag, nasaan na ang driver, nasaan na protektado, o gusto nyo si Macanas o ako na nagbibigay ng opinion at nag-expose sa inyo. Nakita nyo? Ganito po ka-adiktador. Kung mayroon lang, kung nakakapatay lang ang bunganga ko, lahat yan, bagsak na yung mga yan. At hindi nila tayo titigilan. Si General Macanas, ako, ikaw, even you, yung ordinaryong commenter dyan. Kasi gusto nila tayong patahimikin. Huwag na kayong lumayo ang ginagawa dito kay Inday Sara. Una, gusto nila mag-resign si Inday sa DepEd. Gusto nilang i-impeach, di ba? Nag-resign na yung palangga natin. Ayaw na nga umatan dyan sa zona na yan, ayaw na makipagplastikan. Dahil sabi nga niya, I am appointing myself as a designated survivor. Hindi na nga atin dahil hindi na kaya makipagbabuyan sa kanila o makipagplastikan. Now, ginagawa nila ng issue na nambabasos daw si Inday kasi hindi umattend o hindi a-attend ng zona. Saan ka tutungo sa mga adik na ito? Diba? Ganyan, mga palangga. Huwag na kayong lumayo. Ulit, balikan natin ang Maisog Rally na hinarangan ng mga truck ang ating mga venue. Huwag na kayong lumayo dyan kay Pastor Quiboloy na patuloy na tinutugis nila na hindi pa convicted. Pero itong si Franz Castro, itong si Sator Ocampo, mukhang binibaby ng gobyerno. Walang reaction si Marcos Jr. Diba? Madalas kapag may mga ganyan, tuwang-tuwa sila. Dahil may na-convict, dahil gumagana ang batas natin, gumagana ang hustisya. Pero bakit wala siyang reaksyon? Kasi nakikipag-alay na ang bangag na gobyernong ito sa mga NPA rebelding komunista. Sa susunod, mga kababayan, I'm praying so hard na hindi ang mga anak ninyo ang maging biktima ng pandurukot ng mga bata dahil ang mastermind ng pandurukot ay si Lisa, si Marcos Jr., si Bangag, si Tambaluslos, ang pagnanakaw ng kabanang bayan, bribery, lahat na, araw-araw ko na pinagdadadakdak yan. Pagtitiwalaan mo ba si General Macanas na nagbigay ng kanyang saloobin, ng kanyang opinion based sa kanyang narinig sa balita, kaysa sa kidnapper, tumador, smuggler, koruptor at kung ano-ano pa? Saan ka magtitiwala? At gagamitin nila ang pera ng bayan para gipitin tayo. Yung mga yawa na yan, yung si Lisa hayop na yan, nung panahon ng campaign, nakikipag-usap pa yan sa mga tao na parentahan yung kanyang kondo. May mga kondo yan eh. Nataalala ko lang, during the campaign. Nakikiusap siya sa mga kaibigan na hanapan ng taga-renta ang kaniyang kondominium. Kasi wala daw silang pera, according to that personality during that time. Bigla ko lang naalala. Tapos ngayon, magpi-feeling royal. Saan galing ang pera ng mga hayop na yan? Pera nyo yan. Kung hindi kayo kikilos, kayong mga men and women in uniform, na alam ka naman na ito ay, alam nyo ang katotohanan kung may nag-walk out o wala. Tama na, sir, mga ma'am, ang pagbulag-bulagan ninyo. Dahil pag ako na inis, hanapan ko yung taga-kulam. Okay? Anyway, mga palangga. And now what? Ano ang, gusto nilang i-take down at gusto nila talaga tayong patahimikin. And now, balikan natin ang mga sinasabi ni Marcos Jr. na mga pledges. Pledges sa pag-ikot niya sa iba't ibang bansa. Maliban sa bumagsak yung kanyang trust rating, bumagsak ang kanyang trust rating dahil sukang-suka na nga kayo mga kabalangga at
tayo ay ito. Tayo ay nahirang pa. Paano tayo nahirang? Ang Metro Manila ay sabi dito sa release lang, Manila is fifth riskiest city for foreign tourists. Mapanganib. 5 sa pinakamapanganib na lugar sa Pilipinas sa mga turista. Okay, Philippine Capital Manila is among the riskiest cities for foreign tourists according to Forbes Advisor. The publication ranked Manila as the 5th riskiest city with a total score of 91.49. Imagine mo, ang taas niyan. The Philippine capital ranked 9th in crime risk. Sinong pupunta na turista sa atin kung natatakot ang mga turista? 5th in personal security risk. Maraming manggugurgor, nandudukot, magnanakaw, nang i-extort, nang babribe, at kung ano-ano pa, pagtungtong mo pa lang sa immigration o dyan sa airport. 7th in health security risk. Pang-7. Ibig sabihin, kapag ikaw ay inatake sa puso, walang ambulansya na agad-agad na magre-rescue sa'yo. Why? Kasi ang mga ambulansya ay ginagamit ng mga kapitan del barrio, kapitan de barangay sa kanilang mga personal na pangangailangan o vested interest. Yung mga ambulansya yan, dapat ginagamit yan sa mga emergency. Pero hindi yan madalas ginagamit sa mga ordinaryong tao. Dahil kung kailangan mo ng ambulance kapag ikay nasa barangay, tama ba? May nakausap ako, I think si JM during that time. Ang ambulansya ay nasa 20,000 pesos para makakuha ka ng ambulansya. Let's say for example, sa bahay mo, may inatake sa puso. May tatawagan ka ba ng 911? Wala. Dito, mabilis sa Amerika. Sa Pilipinas, hindi. Kasi ginagamit ni Mayor, ginagamit ni Kapitan yung ambulansya na ambulansya ninyo. So ngayon, wala kang pera. Maabot ka ba sa ospital, maliban sa traffic pa? Patay ka na. Di ba? Patay na turista, yun ang ibig ko sabihin. So kaya yung mga turista ay takot na pumunta sa Pilipinas
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!